But immorality or impurity or greed must not be even named among you as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting but rather giving of thanks. Kararag mi Apo Dios, ti pamindisyon nyo iti sasaoyo akasadalan mi. Tapno jay kadi Apo kat mangitid iti palagip kada kami, kan mangitid Apo Dios iti umno nga direksyon. Iti tunggal may sa kada kami, noon niya iti kastami nga magna, kas may sa nga Kristiyano. Dahil amati kararag mi, tinapatinganagan niya po Meso Kristo. Amen. So, chapter 5 ay tinitignan po natin yung pagiging tagapagsunod ni Kristo or imitators of God. So, nakikita po natin sa verses 1 and 2 that we imitate God sa kadahilanan na tayo po ay anak niya. Gaya ng Ama, like Father, like Son. So, nakita din natin kung paano natin gayahin ang ating Panginoong Diyos. Na kung saan, kung ano yung kanyang mga ginawa para sa atin, ayun din natin gagawin para sa ating mga kapwa mananampalataya. At pangalawa, nakita din natin na as imitators of God, ay kailangan po natin mabuhay sa loob ng kanyang pag-ibig. Na kung saan, ang example po na binigay sa atin ay kung paano ang Panginoong Yesus ay inibig niya po tayo. So, iibigin po natin ang ating mga kapwa mananampalataya, mamuhay po tayo sa pag-ibig na naayon sa pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. At paano po ipinakita ni Kristo yung kanyang pag-ibig? Sa pamamagitan po ng kanyang pag-alay sa kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, He gave Himself as an offering and a sacrifice to God. Na kung saan yung offering na yon, ay sabi po, it is a fragrant aroma. Ay yung mabango-bango sa ilong ng ating Panginoon. Yan, ibig sabihin na katanggap-tanggap yung alay ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. So, yun po yung yun po yung gawin natin to love our fellow Christian. So, ang buhay ng isang mananampalataya is to walk in love. Mabuhay sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ito yung pinakamalaking challenge sa bawat isa sa atin. Yung pamumuhay sa pag-ibig na ito. Kasi sa mundo natin na ating ginagalawan, kahit sabihin ng tao, mahal kita, mahal ko kayo, minsan double tang yun eh. Hindi talaga yung pag-ibig na, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bawat buhay po natin, ay ito po dapat tayo ay lumaki sa pag-ibig na ito. Kaya minsan, sa church natin, there are times na gusto kong papilit ko ngayon jaramidan tayo. Ngayon, somehow, what would be that to you? Anong tulong yan sa inyo? Kung kayo naman napipilit lamang na gumawa kasi pinilit kayo ni pastor, kaya parang walang kabuluhan. So, in our service as Christian, yung gawa natin ay talagang naayon sa pag-ibig. It is the love that motivates us. Yung pag-ibig na ito, yung motivation natin na gumawa. Kasi mahal tayo, mahal natin ang Diyos, at mahal natin ang kapwa nating mananampalataya, kaya gagawa tayo. Hindi dahil tayo po ay napipilit. So, yan, walking in love.
Pangalawa na ating titignan is walking as children of light. Sa verses 3 to 13. In walking as children of light, una, makita natin that we walk as children of light, mabuhay tayo akas anak iti silaw, akas maiyan na to, nga tayo kat santo. As befitting saints. Kasi nga yung tawag sa atin is saints or santo. Pero hindi po tayo santo, Papa. But then one of the pet name, yung gustong-gustong pagtawag ng Diyos sa atin ay saints, santo. Kaya lahat po ng mga Kristiyano tawag sa atin ng Diyos, santo. No one is exempted. Bata, matanda, young people, sa mata po ng Diyos, we are called saints and we are made saints. Ginawa po niya tayong santo, kaya tinatawag po niya tayong santo. So, bilang isang santo, kailangan po nating mamuhay sa liwanag. At paano tayo mamuhay sa liwanag? So, verse 3, sabi po dito, but immorality or impurity or greed must not even be named among you as is proper among saints. So, meron po dito yung contrast, yung but. But, sabi niya, from the perfect example of our Lord Jesus Christ, na nagpapakita kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano in the sphere of love. Ngayon, sabi niya, ang mga bagay na ito sa buhay ng isang mananampalataya should not be named. So sabi po dito, may tatlong kasalanan na binanggit. Una is immorality. Pangalawa is impurity or uncleanness. Pangatlo is covetousness. So ang tatlo na ito, sabi po, ay kailangan mawala ito sa buhay natin. At kung babalik tayo sa chapter 4, yung be put away doon sa verse 31, passive voice, ibig sabihin, we allow the Holy Spirit to lift, natanggalin ang mga ito sa atin, at palitan ng kanyang pag-ibig. Kaya, ang mga ito, sabi po, immorality, what is immorality? Alam po natin ito, it primarily applies to all illicit sexual relationship outside the band of divine established marriage. Ito po yung isang ewan ko ba? Kasi sa nagdaan na taon sa 2025 at early this 2026, meron yung mga malalaking pastor, malalaking authors ng mga libro na nabuhay sa ganitong klase ng buhay. Last week, may post yung teacher ko, former teacher sa Bible College, at sabi niya, I have read the book of this man. Kasi meron yung isang writer na lumabas. He made a public confession na sabi niya na tinago niya ang kanyang illicit relationship for 8 years. Imagine, 8 years. Yung isa sa nakaraang taon, 5 years ba yun? Yung isa ding sikat. Kaya, it's not only happening sa mga common members, but even from the pulpit, nangyayari po ito. Kaya isa po itong warning ng Diyos para sa bawat isa sa atin na itong immorality ay talagang matanggal sana. Hindi sana. It is a must sa ating mga Kristiyano. Sabi nga, although it does not affect our salvation, we are still saved,
pero it affects our testimony and as well as our walk with the Lord. Yun po yung tayo yung talo Tayo yung talo sa dito. Although the flesh is enjoying, pero the spirit is grieving. Maalala niyo si Lot? Anong description ng Diyos sa kanya? Nung andun siya sa Sodom at Gomorrah. Day in and day out, his soul was vexed. Sabi ng Diyos sa kanya. Yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu ay hihirapan every day sa kanyang mga nakikita. Ganon din sa atin. Kaya yung author na yon for 8 years, ang kagandahan doon, nung tinanong yung kanyang asawa, o ngayon yung asawa mo natisod, gumawa ng kasalanan of sexual immorality, ano na ngayon ang inyong gagawin? Sagot ng asawa, we made a covenant with God. And hindi ko masyadong maalala, pero parang ang thoughts na doon, we made a covenant with God, and therefore, I will go with Him through these circumstances. Yan ako maganda doon. So when that author confesses, talagang nayanig ang mundo ng mga Kristiyano. But then, we cannot do anything about it but to pray. So, dito, sabi, immorality. Ito yung unang tinukoy dito. Ay siguro ito yung pinaka. From the time siguro, since the beginning, isa ito sa kasalanan na talagang mahirap labanan ng isang mananampalataya. Kaya isa ito sa sa chapter 5 na diniscuss. So, immorality in every form is strongly denounced and reprimanded in the Pauline epistle. Na talagang ito ay binigyan ng Diyos ng paalala lahat ng pati sa hindi lang dito sa hindi lang dito sa Ephesians, sa Colossians din meron din, at saka mas lalo na sa Corinthians, na kung saan sabi doon, your body is not for immorality but it is for the Lord. Na ang katawan po natin ay hindi para sa kasalanan ito, pero para sa Diyos ang ating katawan. Kaya makita po natin na kung gaano kahalaga, hindi lang po yung spiritual life natin, pati yung katawan natin sa mata ng Diyos. Na kung saan sabi, gamitin natin ang katawan na ito para sa kanyang kapurihan at hindi para sa kagustuhan ng laman nito. Yan po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, sabi po, food is for the stomach, and stomach is for food. But God will do with both of them. Yet, the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Furthermore, sa 1 Corinthians chapter 16, sabi po sa verse 18 hanggang sa verse 20, flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sin against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Binili po niya tayo He bought us with His blood. Kaya yun po sana yung magiging challenge sa atin na kung saan ay gamitin po natin ang ating mga katawan para sa kanyang ikapupuri. So, sexual relationship, maganda naman.
as long as it is within the bound of God-established marriage. Na kung saan, that is a good gift from Him. Kaya nga sabi ni Paul sa sa Korinto kung hindi mo kaya, mag-asawa ka na lang. Para hindi ka magkasala. In order to enjoy that gift na bigay ng Panginoon. So, pangalawa, sabi po, all impurity. All impurity or all uncleanness. Yung marurumi. Yung word na ito, uncleanness, pinapakita una yung inner, yung panloob na dumi or filthiness sa puso ng bawat isang tao. Na kung saan yung dumi na ito sa kaloob-looban natin ay namumunga ng mga lahat ng all kind of evil action. From out of the heart, sabi nga, proceed murders, slander, at lahat ng mga kasalanan. So, sabi ng ating Panginoon sa mga Fariseo, kasi alam po natin yung mga Pharisees sa kapanahonan nila, sila yung mga religious people. At alam po natin kung gaano kalinis yung mga Fariseo. Kung pupunta sila sa market, pag may Gentile na nakasalamuhan nila, uuwi ang mga yan, maliligo ang mga yan, magpapalit ng damit. At kung may nahawakan sila na marumi, uuwi ulit ang mga yan, maliligo. Kaya ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanila, "Woe to you, scribe and Pharisee, you hypocrites! For you are like whitewashed tomb, which on the outside appears beautiful, but inside they are full of dead man's bone and all uncleanness." Yun po yung sabi sa Matthew 23 verse 27. Na kung saan, sa labas, they are presentable, pero sa kalooban, puno ng dumi. Sa Matthew chapter 15 verse 18 to 20, sabi po, Matthew 15, 18 to 20, "But what comes out of the mouth proceed from the heart. And this defiles a person. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. These are what defiles a person, but to eat with unwashed hands does not defile anyone." So that is, again, the thesis of our Lord Jesus Christ sa mga Fariseo. So, all impurity. Pangatlo, ay yung covetousness, greed. So, kung titignan natin yung bigat ng mga kasalanan na ito, immorality, and then, all impurity, tapos ngayon, covetousness. Ano ba kasi ang covetousness? Kasakiman. Ang kasakiman, ibig sabihin, lahat ng gusto mo, kung maaari, mapapasa iyo. By hook or by crook. By hook or by crook. Legal man yan o illegal. Kasi gusto mo, kailangan mapasa iyo. Yun po yung covetousness It is that desire to acquire more and more and more and more possession. Wala pong contentment. Ito po yung problema natin. Ang problema ng mga tao, covetousness. Actually, it is one of the 10 commandments. Thou shalt not covet your neighbor's wife, your neighbor's ano po yun? Basta. So, covetousness. Kasakiman. Na kung saan, sabi po, kailangan ang mga ito ay hindi
Yung sabi ng mga ibang translator, sabi na, yung tatlong ito ay dapat hindi masambit or mabanggit man lang sa loob ng mga mananampalataya. Kasi yung word na nasa sa NASB, sabi po, must not be even named among you as is proper among saints. So yung word na yung phrase na must not be named among you, yung word na name, it is either binoniyagan da ka, iti may sanganagan, ono da ito jay panangamudakin ka nga ugali. It is your status. So it is either your status or it is your designated name. Di ba, no mamisang kadatayo kat ko, no ada jay makita na kadatayo nga pa, ulit-ulit nga aramidon tayo, no mamisang kat nagadot ipadi, nga mang ibaga nga, bunyagan da ka nga kasjay. So, nakidaan tayo, this is a present passive. This is a present passive, kaya nasaon, nga, dahito kuma, kaya maisardan. It would be stopped. So it is a present imperative stressing the reality that there is this prohibition na kung meron man ang ito na nangyayari, mahinto. Or otherwise, pwede nating sabihin na yung present imperative, it also means na don't start anything. Huwag niyong umpisahan na sa pamamagitan ng mga gawa ninyo ay matawag kayo na ganito. Pero, ang parang yung pinaka-valid na ano dito is meron nang nagagawa ng mga ganito. Meron na sa loob ng mga grupo ng mga Kristiyano na gumagawa ng kasalanan ng sexual immorality, meron na yung mga gumagawa ng kasalanan ng uncleanness, meron na yung gumagawa ng kasalanan ng covetousness. At nakikita yon ng mga tao sa labas. Kaya, itong mga tao sa labas, at tinatawag na ng mga Kristiyano na ito na fornicator kayo mat, nagrugit kayo mat, gamrog kayo mat. So, yun po yung nagiging benchmark ng mga Kristiyano. Kaya sabi po ng Diyos, yung utos po ng Diyos, ay ihinto nyo na. Tama na yan. Kasi that is not the proper calling of a saints. Kasi ano po kasi yung calling natin as a saints? Ano bang ibig sabihin ng saints? O santo? Holy ones? Or set apart? Na ibig sabihin, God set us apart. Tinabi po tayo ng Diyos mula sa mundo na pinamumunuan ni Satanas ng kasalanan at nilagay po tayo sa kaharian ng kanyang anak na puno ng righteousness, holiness. So God has separated us to be holy. At sabi natin kanina, yung sense din, ay ito din yung pagtawag ng Diyos sa atin. Kaya, our sainthood is by possession and by designation. At sabi po, yung tatlong kasalanan na ito, ay hindi po yun naaayon sa pagtawag po sa atin bilang santo. Kaya, sabi po, ihinto nyo na. Kung ano man yung kasalanan na ginagawa natin sa tatlong ito, ay ihinto. Actually, sa tatlong ito, yung kung titignan natin,
it really affects our relationship with God, our fellowship with God. Ano kasi yung kasalanan ng mga Israelitas? Anong kasalanan ng mga Israelitas sa Diyos? Maalala niyo si Hosea? The prophet Hosea? Na kung saan sabi ng Diyos sa mga Israelitas, you adulterous nation. Fornication starts. Uncleanness start. Covetousness start. Sa oras, nakalimutan natin kung ano yung katauhan natin bilang isang santo ng Diyos. Kaya mga kapatid, always bear in mind that you are saints. Santo po kayo kahit wala yung halo sa ulo natin. We are saints by virtue of His grace. By virtue sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya ang challenge po sa atin is we continuously become imitators of God in walking in love. Kasi ito po yung antidote ng mga kasalanan na ito. Sa verse 4, and there must be no filthiness, silly talk, coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. So, una, nakita natin yung mga gawa na ayaw ng Diyos. At ngayon, sa verse 4, ang usapan dito is yung pananalita ng isang mananampalataya. So, the sin of the tongue, kasalanan ng dila. Ewan ko ba itong dila na ito? Kaliit-liit. Pero, pag nagsalita, bigat naman ang dating. So, una is filthiness. Ano ba itong filthiness na ito? It is a shameful conduct or words that violated accepted communal social decorum. Ito yung tinatawag natin dito na paniyo, yung salita na hindi katanggap-tanggap. Pero sa ngayon, wala nang salita na hindi katanggap-tanggap. Parang okay na, kahit magsalita ka na ng Latin, ayos na yun. Meron akong kakilala ng mga tatagal ng mga pastor. Pero, even in public, kaya po nilang magsalita ng nakakahiyang salita. Yung magkumano, jay sekreto da, no na martilyo, jay imanakat, kunada nga, anyayang orpi man, nung adada jay public kat, ayo, nagmayat jay panagroar, ti sao nga, nagrugit, jay ngiwat, dakot, ayo, agtiritir, tilapay nga mangdangan. Sabi ko, saan ba natuto ang mga pastor na ito? Saan ba natuto yung mga church leader na ito? Na even in public, yung pananalita nila, it is against the holiness of God. Kasi ang daming yung mga salita na hindi katanggap-tanggap sa bilang isang mananampalataya. Kaya, yun. So, una, the filthiness, the shameful words, or disgraceful words that is against the holiness of God. Yun po yung filthiness. Pangalawa, silitok. Ano ba itong silitok? Galing po siya sa Greek word na morologos. Ibig sabihin, nanggaling siya sa moron at saka sa salita. So, moron is speech or speaking foolishly. Ito yung pananalita na walang kabuluhan. Ang daming sinabi pero ni isa,
it does not edify the body of Christ. Ano ba itong mga foolish talking na ito? It is despising this conversation, despise, degrade, and discredit the wisdom in the truth of the Word of God. Ito yung mga pananalita that only speak sa atin. Kadalasan, ito yung ginawa ko. Kung wala ako dito, iyakaw nga ko na ni Bayaw. Nawa ito yung yung pananalita na mawala sa atin. It is it is very foolish to talk of all our achievements. Na minsan, nababaliwala yung ating Panginoon. Silly talk. Silly talk is focused on the old man. Pangatlo, na makita natin dito is coarse jesting. Coarse jesting, depende ito. So, minsan, pwedeng magamit to sa positive na pananalita, pero sa context na ito, nagamit po ito sa negative. Na it describe a humorous but indecent, sensual, off-color joke that has a double meaning and a manipulative intention. Ito po yung pananalita na galing po nilang magpatawa. Galing po nilang magpatawa. Pero, kung pakinggan mo ng mabuti yung kanilang mga joke, green joke, ika nga. It is sensual, it is indecent, na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. It has a double meaning. Dito magaling yung yung mga dito magaling yung mga false teacher minsan. Galing nilang magsalita. Galing nilang magpatawa. Pero front lang yung front lang yung joke. Pero kung titignan mo yung talagang kabuuan yung kanilang sinasabi, ang dumi. Kaya sabi po sa atin, ang tatlo na ito, yung filthiness, silly talk, at itong coarse jesting, sabi po, it is not fitting sa isang mananampalataya. Hindi po ito naaayon na sambitin ng isang mananampalataya. It is not fitting. It is not proper para isa-isang bagong nilalang. Kaya kung titingnan natin, yung word na not fitting, ay imperfect siya. Ibig sabihin, imperfect plus nauna yung absolute Greek negative na ok. Pinapakita po nito the absolute and timeless reality na ang tatlong kasalanan na ito ay hindi po siya fitting, hindi po siya appropriate na banggitin ng isang mananampalataya sa nakaraan, sa ngayon, at magpakailanman. Kaya bilang isang mananampalataya, meron po yung pagbabago sa pananalita. Hindi lang po sa action, kasi kung titignan natin yung first three na banggit kanina is kadalasan yun po yung mga actions natin. Ngayon naman, ito yung ating mga pananalita. May pagbabago sa ating mga pananalita. At sabi po, sa halip na ito yung klase ng pananalita natin bilang isang mananampalataya, ito na yung gawin natin. But, sabi po, rather, giving of thanks. Ang isang mananampalataya, ang kanyang bibig ay punong-puno ng pasasalamat sa Diyos.
At kung ito yung palaging lumalabas sa ating mga sa ating mga bibig, sabi po, it crowds out the corrupt speeches. Wala pong lugar. Yung mga salita na ito, yung mga foolish speeches na ito, yung mga malalaswang pananalita sa mga bibig natin. Kaya ito po yung challenge sa ating mga mananampalataya. So when we forget to give thanks, kadalasan yung lalabas sa ating mga bibig is filthiness, silly talk, and coarse gisting. Kaya mga kapatid, nawa po, walking as children of light is walking as befitting as saints in giving thanks palagi sa ating mga bibig. Shall we pray? Father God, we thank you for itong mga reminders na binigyan nyo sa bawat isa sa amin. Totoo nga, Ama, na no one is exempted. We are all prone sa mga kasalanan na ito, sa mga gawa at sa mga pananalita. But Father, we pray na kayo po yung patuloy na gumabay sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at sa banal na Espiritu para sa puso at isipan namin ay palaging manatili yung katotohanan na kami po ay isang santo. Ginawa niyo pong santo at tinawag niyo po na santo. At nawa sa mga bibig namin, ang palagi po naming sinasambit ay yung daily thanksgiving po namin sa ginawa po ng aming Panginoong Hesus at sa inyo pong pagpapatnubay sa buhay namin day in and day out. So Father, we pray na you let your words continually sink into the heart of each one of us para ang inyong mga salita ay siyang gagabay sa amin as we continue to walk as children of light in this ungodly world. Father, glorify your name, and this is our prayer in the most precious name for Lord Jesus Christ. Amen. Amen.